wala akong exception na pwede kayong magbigay ng information, no? Vice President Inday Sara Duterte nakahanap ng kakampi, BIR at Committee on Justice Chairman Luistro sinisipo ng dating BIR Commissioner na si Kim Henares. Anak ng kamote, oh. Talaga naman, pag ang mga taong gusto ng legal, kakampi talaga sa katotohanan. Pero kung ang taong gustong illegal, hindi ho magkukuminto. Pero ito, at least maliwanag po, nilinaw po dito ng dating BIR Commissioner na si Kim Henares, merong pagkakamali ang Committee on Justice ni Luistro. Injustice nga eh. Anak ng kagwang na yan eh. At yung BIR, patay kayo dyan. Attorney Sal Panilo, tinawag na murumuro lamang ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sobra pa sa murumuro. Talaga naman, sarswila lamang ito, for optics lamang ho ito, makasira lang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, bumagsak ba? Anak ng kagwang, baliktad. Ilalong lumalakas. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Siyempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel natin, pa-subscribe din ho. Maganda po natin pakinggan itong interview kaya dating Commissioner BIR Kim Henares dahil natanong po siya dito sa mahiwagang box na sabi ni Luistro, hawak na daw niya yung bit. Nagtangiwi-ngiwi na nga ho eh. Anong hawak ang bit? Nalaglag yung bit, natakot buksan ang mahiwagang box na dala ng BIR. Pakinggan po muna natin ang, siyempre, dating opisyal ng gobyerno sa BIR na si Kim Henares, Attorney Kim Henares. Pakinggan natin yung mga legal na mga statement niya patungkol po dito sa mga sarswilang optics na impeachment labang kay Inday Sara. Narito po. Huwag po sa pagkakataon mo yun, Atty. Henares, na maabala ka namin dahil sabi nga namin, pagdating po sa issue ng BIR, walang iba tayong dapat nakausapin kundi ang dating commissioner ng BIR. So, Atty. Henares, may nakikita ka po bang dahilan para ika ngay hindi na buksan itong mahiwaga bang may tuturing o kontrobersyal na BIR process sa impeachment proceeding ng Kamara, Atty. Henares? Sa National Internal Revenue Code, no, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng impormasyon tungkol sa income tax return ng mga impormasyon tungkol sa any taxpayer, no. Maliban lang kung merong papasok kayo sa exception, no, sa section 71. Sa section 71 ang exception ho is kung pinayagan kayo ng presidente ng Pilipinas, pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hindi Dito muna. Pwede daw 'yon, no? Ibibigay kung ang presidente ng Pilipinas ang nagsabi ibigay. Okay. So wala po silang pinapakitang dokumento yung Committee on Justice ni Luistro kung pwede bang ibigay yung ITR ng isang tawag yan yung taxpayer. So wala. Tuloy hihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga taxpayer, no? O kaya dahil sa section 66, no, na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala akong exception na pwede kayong magbigay ng information, no, dahil yung hindi naman ho ito in aid of legislation, no, kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session, no. The only way na pwede hong i-release is kung humingi ho tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. So ibig sabihin, pwedeng pabuksan ni Bongbong Marcos yung income tax return ni Vice President Inday Sara at ni Manscarpio. Pero siguro sa pamamagitan ng sabi niya executive session. Ang gusto kasi ng mga buhaya in public hearing, ito yung tinatawag na impeachment, hearing-hearingan nila. So hindi po pwede rin kasi sabi ni Kim Henares in aid of legislation dapat. Pero hindi naman po in aid of legislation ang hearing nila, impeachment naman, dali pa rin sila diyan. Pero yung Data Privacy Act, Bank Secrecy Law. Internal Revenue pala ho ito. Tuloy Alright. O kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi. Tama po ba? May magkakaroon ng paglabag. Problema? Kung binuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin problema eh. Kasi sabi niya, hindi kayo pwede magbigay. Hindi ba ho, dinala nyo, tapos iniwan nyo, hindi ba ho, parang binigay nyo na. So, di ba parang, ibig sabihin hindi consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi nyo pwedeng ibigay dahil wala sa exception, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? So dito pa lang pala, bulilyaso na itong hinayupak ng mga buhaya. So binigay na. So bawal pala talaga yan kahit hindi binuksan, pero dinala mo, ibinigay mo. So meron ng paglabag, meron ng problema ang mga hinayupak, patay tayo dyan. Ito mas maliwanag, tuloy. Pero mukhang ang security naman na ginawa is nilagyan ng tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan at kung bubuksan man, ay makikita na binuksan. Secured ika nga. Secured ika nga. Enough na po ba ito, Henares? Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Diba? Ibig sabihin, nag-decision kayo na kayo yun may poder at may hawak ng mga impormasyon, di ba?
Right? Kung naniniwala kayo na hindi pwede, in the first place, bakit nyo dinala? Mm. At pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Di ba parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao, samantala kayo yun may responsibilidad. Nako, Yun, opo. Sa mga dali ang mga buhaya. So kahit pala, ito maliwanag dati na mga komisyoner ng BIR po yan, nagsabi, abogada rin po yan, magaling na abogada. Kahit hindi nyo binuksan yung ITR ni Mans Carpio at ni Vice President Inday Sara, pero dahil ibinitbit ninyo, dinala nyo dyan sa Kongreso, sa Committee on Justice, kahit pinirmahan pa ninyo, tinip, may paglabag na rin po kayo, patay iyak. Tandaan nyo meron na pong kaso na isinampa si Mans Carpio dito kay Luistro, Laila de Lima, Sil Jokno, at si Percy Tabi, kasama BIR, kasama yung kung sino-sino pa, yung AMLAC. Utang na dali pa rin po kayo diyan pagdating sa yung AMLAC hindi kasama sa BIR at saka yung BSP. Yung BIR hindi pa nakasuhan, sorry pero kinasuhan yung tatlong si Sil Jokno, si Luistro, at saka si Percy Tabi, Laila de Lima. Apat pala. Ito ay sa data privacy pa. At saka sa AMLAC. At saka yung Bank Secrecy Law. Pero iba pala ito, BIR pala ito. Sorry, BIR ang pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin, pwede na magkaso muli itong si Mans Carpio dito sa komite ni Luistro at sa BIR. Tama? Kasi sabi naman ni Kiminaris, kahit hindi mo binuksan ito, meron kayong nilabag na. Meron na kayong nilabag na tax code diyan sa BIR, yung batas, yung constitution. So pwede na magkaso. Kahit hindi binuksan, patay dali. katwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi sinasabi nyo, hindi naman pwede. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan binigay sa inyo lahat ng informasyon, di ba kayo dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? Sisimplihan ko lang, Attorney Kim. Dapat pala, binuksan nyo na lang kasi ganun din naman, may kaso pa rin kayo. Ito ako linawin natin lang ito kasi medyo nagulo tayo kasi akala ko BIR at saka yung BSP magkaiba yun ito sa BIR ito na problema, sa BSP tapos na at saka sa AMLAC nagsampa na ng kaso, ito wala pang kaso. So ngayon, kahit pala hindi binuksan, maliwanag sa sinabi ni Kiminaris, may problema na kayo. Kayo yung mag-secure. Ang sabi, bawal ibigay. Pero bakit dinala nyo at ibinigay? So, dapat din pala binuksan nyo na lang kasi ganun din naman, magkakaso din kayo. Sana kasuhan ni Mans Carpio kung nakakapanood siya ng interview ni Kiminaris. Kasi pasok na pala yan Technical na tuloy. Kiminaris yung indulgence halimbawa, meron akong confidential letter. Yan. Ibinigay ko kay Sa Drew. akin, binigay sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Drew, ano naman ang mangyari? Huwag mong bubuksan at babasahin ang laman yan. Ganun po ba ang nangyari, ma'am? Parang gano'n, di ba? Parang ginawa mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, may sasabihin ako sa'yo, sikreto natin ito, hindi mo pwedeng sabihin. Parang invitation na binigay mo sa, di ba? Diyan nag-uumpisa ang chismis. Diyan nag-uumpisa ang chismis. Kaya parang iniimbitahan kita sa kasal ko pero huwag kang pupunta. Ganun ba? Ang hirap naman nun. Pero, Attorney Kim, dahil, tama no, mamaya, pa-file si Attorney Mans Carpio ng kaso, kakasuhan itong ilang mga miyembro ng Kamara, ng AMLAC, ng BIR. Yun ho ba ay kumbaga tama lang ho naman ba ang kanyang ginawa? Para kasi, kumbaga, pangalagaan, bakit nyo dinivulge? Bakit isinapubliko ninyo yung aming mga transaksyon, yung mga records na yan? So, Attorney Kim, tama lang ho yung ginawa ng Attorney Mans Carpio na talagang kasuhan. Kinasuhan na po. Alam nyo, karapatan ho ng kahit sinong tao na questionin ang aksyon ng ibang tao. Ngayon, whether under sa batas, if may basis siya or hindi, yun, subject na ho yan sa paglilitis. Ang magkaalam ko, ang demanda ho, sabi niya, ididemanda niya for divulging the bank, for violation of the bank secrecy law. Hindi naman ho, kung violation for the bank secrecy law, hindi naman ho ito kasama, kasi hindi man to tungkol sa bangko. Ngayon, Data Privacy Act ang isa sa mga binabanggit niya. Parang ganito yun. Bakit po kailangan nagkaroon ng isang problema na hindi naman ho dapat nagka-problema? Diba? Kasi kung hindi ho iniwan at walang dinala, kasi yan yung nasa batas, edi wala sana akong problema. Saka, at the same time, yung extreme, kung talagang gugustuhin, napakasimple ho yan. Humingi ho ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas na ibigay. So, kung binigyan kayo ng permiso, di tapos ho yung problema. Yun. So, yun ang finale, ika nga, no? Assuming na nga na may permiso na po mula po sa Pangulo. So, sila, okay na yun, sila po ba ay absuelto na sa anumang mga pananagutan sa batas, Attorney? First, nangyari na yung violation. Para sa akin, parang nangyari na yung violation. So, di ba, parang may nangyari ng mali. So, ang issue ngayon is para pwede mong
buksan at makita, kailangan mo humingi ng permiso sa Pangulo. Pero ang next na tanong, yung act na pagdadala at pag-iiwan, may violation na ba ho yan? Yeah, Andun talaga. So yan ngayon yung next na, kung hindi yung iniwan at hindi dinala at hindi iniwan, di wala ko tayong pag-uusapan kasi wala naman nung nangyaring violation. Nagutos yan at the first place. Sabay ko. Magaling yan. So parang ang nangyari, tama rin ang naging desisyon ng Justice Committee na huwag talagang buksan. Oo, kasi mukhang talagang nakita nilang mukhang may sasabit eh. Oo. Diba? Anyway, hindi pala kasama ang BIR sa Hindi kakasuhan. kasama. DSP pala to, DSP, tsaka AMLAC, DSP. at tsaka yung mga taga-House Justice Committee. Paglilinaw lamang. Anyway, Attorney Kim, hindi ka ba, kumbagay, Tapos na tayo doon, no? At least maliwanag, no? Na, ang Committee on Justice ni Luistro at ang BIR nagkaroon na ng kasalanan. Nakakommit na po ng violation. Na kahit sasabihin ni Bongbong Marcos, magbigay ako ngayon ng pahintulot para hindi mateknikal itong si Luistro at yung BIR. Late na yon kasi nakakommit na ng violation. So, ibig sabihin, from time to time, kung maisipan ni Mans Carpio, ay pwede na siyang magkaso. Dito sa BIR, dito sa Committee on Justice, kasama itong si Luistro. Pwede na po silang ihabla. Kasi ang kaso na nga isinampa ni Mans ay sa AMLAC pa at saka sa BSP. Tuloy lang natin si Kim Minares. yes. Wala naman ho yata akong dapat, kaya nyo lang naman ako ini-interview dahil yun nga na nagka-problema, no? Pero sa totoo lang, at this point in time, di ba, parang ang kailangan lang namin nila facts, no? Yes, Hindi actually, naman hindi naman siguro expert or whatever opinion, no? So kung facts, wala naman akong facts na pwedeng i-contribute, no? Kasi wala ako sa gobyerno or wala ako sa isang posisyon na may hawak ng mga facts na pwede nilang gawing basihan para magdesisyon kung i-impeach man nila o hindi ang Vice Presidente. Opo. Mhm. Kung meron pong mga kasi tama ba yung mga bank transactions since 2010? 2010, no? Hindi ako sigurado. Although, yun ang lumabas sa, sa... Nung mayor pa siya, Nung mayor pa siya. si VP. Oo. Yun yung sinasabing hindi na dapat isama dahil hindi naman impeachable offense. Oo. Diba? Anyway. Yun, kasi... Sinama para lumumo. Mahaba pa yung... So talagang may mali. Attorney Nares, i-educate nyo na nga lang po yung kami. box na yan, ang talaga eh. Kung halimbawa man kagaya nito, may mga pagkakataon po na ikangay nahalungkat ang SALN, nahalungkat yung tax records. So, pwede talaga na mahalungkat ito, base doon sa saklaw ng binabanggit yung mga exemptions kanina. Pero kung labas sa mga ganong exemption at labas doon sa mga ganong binanggit ninyo na kondisyon, bawal. Tama po ba? Yeah, in relation to sa mga information tungkol sa buwis, no, bawal ipalabas yan maliban lang dun sa mga exception na sinabi ko, no, na nasa batas. Alright. Tama rin lang pala yung ginawa ng mga nasa... Paano assuming naman pag nabuksan naman po sa Pero ganito naman sa executive session daw, parang executive session, pinaplano nila, Attorney Wednesday. Nares So Wednesday Wala hong baksihan para buksan kasi may dalawang kondisyon yan, no, in aid of legislation and in executive session. Po. Ang impeachment proceeding, hindi naman ho yan in aid of legislation kasi wala naman ho kayong gagawing batas, no. Tama. Wala kayong ipropose na bill. So, ang next na tanong is, kung binviolate nyo yan, admissible as evidence ba ho yan, no? Dahil parang, di ba, parang fruit of poison tree, no? Kunyari, wiretapping, bawal. So hindi mo pwedeng ibigay yung testimony na nakuha mo sa illegal wiretapping. In the same way, kung ikaw ngayon, gagamitin mo yan as evidence in violation of those provision, admissible ba yan as evidence? No? So, hindi na. Yun ngayon yung problema. So next na tanong, kung as of now, hindi siya inadmissible. No? At tapos kung binuksan nyo at hindi inadmissible, so makikure ba yan in the future? No? Kung gusto nyo, kung kailangan gamitin, after the fact, kung kumuha ka ng permiso ng Pangulo, makikure ba ho nun permission nun Pangulo nun sa violation na nagawa? No? So nag-create tayo ng maraming legal problems. So samantalang, Malak lang yung legal problem na yan. yeah, samantalang kung talagang gusto ang tamang proseso is humingi muna kayo ng permiso sa Pangulo bago nyo buksan at gamitin. Right. Ano man meron tayong hindi alam na gumagalaw. Kaya meron din ganung hakbang ang mga taga... So dali na ang mga buhaya dito. Kailangan makulong na sila, Atty. Kim Minares, kasi lumabag eh. Hindi na po pwedeng pagtakpan ho nila ito. Kaya ayon po kay Atty. Salpanilo, muro-muro lamang ang impeachment ng House of Crocodile. Sobrang muro-muro talaga. Narito, pakinggan natin si Atty. Salpanilo. Yung naging rekomendasyon ng Committee on Justice na mayroong probable cause. Gaya po ng sinabi na natin ng paulit-ulit sa programa nito na yung Committee on Justice ay moro-moro yan. At siguradong i-recommenda nila na may probable cause. At yan nga po nangyari. Hindi mo tayo nagpula. Kaya ng akusasyon ni Ping Lacson na nanguhula lang tayo. Yung aking mga sinasabi, hindi mo panguhula yun. Kundi yun ay opinion na batay sa mga galaw. Makikita mo naman, napakadaling basahin ng mga yan. Sapagkat yung ginawa nilang hearings Committee on Justice, mini-trial ang tawag nila, tumatanggi sa preliminary investigation, na hindi naman preliminary investigation dahil irregular talaga ang ginawa nila. Kaya nga, tumakbo sa Korte Suprema ang mga abogado Vice Presidente Tunday Sara. Ang katotohanan talaga yan. Yan ay plan natin.
Kaya kita niyo, unanimous. Oh. Pati yung mga kumukontra rin. Pakitang tao lang pala. Pero yung si Sultay, hindi ko maintindihan si Bong Sultay, bakit ka absent? Tapos nandun ka para meron man lang dissenting voice. Na-absent. Siguro meron isang lakad. Anyway, so, gaya na sinabi natin. Ngayon na nire-commit na nila. At sinabi na natin yan. Hindi mo tayo nagkakit. Na ita-transmit. Ito, ulitin ko na naman. Sigurado, mananalo sila sa plenaryo. Pero hindi nila makukuha yung 215 votes na isinagawa nila o ibinoto nila nung nakaraang impeachment of last year. Makukuha nila yung 1/3. Makukuha natin plus. But definitely hindi yung 215. So, ita-transmit na nila sa Senado. Ang mangyayari na lang yan. Sabihin naman nila sa mga nakukulang na naman. Hindi nangungulang yung thing. Yan, batay sa mga galaw nyo. Kaya marami tayong sinasabi dito na nangyayari. Di ba? O ano tingin mo, Carlo? Di ba marami nang sinabi natin na palaging nangyayari bago pa mangyari? Hindi pang nangungulang. It's not even a prophecy. It's yun ang natawag na scientific analysis. Merong predicate. Kaya malalaman natin ang kalalabasan. Merong mga assumptions. At yung assumptions, hindi lang yung haka-hakang assumption. Yung po ay nakikita talaga yung galaw nila. Kaya madali talagang basahin. Now, punta naman natin yung sabi mo anong gagawin nila. Unang-una, ito naman mga BIR, kung hindi ba naman sila may pagka, ano rin eh. Hindi mo alam kung natakot, o mahina, bumasa, ay mga abogado naman. Bawal. Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Pero hindi nila pa nila. So may kaso talaga. Sinyado at iniwan. Mhm. Alam nyo na nga bawal, dinala nyo pa. Mhm. Alam nyo na nga bawal, iniwan nyo pa. Hindi ko ba, para kayong mga elementarya na may hina, pintindi. Eh siguro, baka mas magagaling pa itong mga elementarya current generation at katalino. Mariusip talaga kayo. So pareho sila ni ni Attorney Sal Panilo at ni Kim Hinaris ng opinion, no, statement. Ang sabi ng batas, bawal. Huwag niyong dalhin yung ITR dahil ipinagbabawal yan. Pero ano po ang ginawa ninyo? Dinala niyo pa rin. So isa lang ang ibig sabihin. Pareho po yung dalawang abogado na statement, nag-violate na po. Nagkaroon na po ng violation ang BIR at yung Committee on Justice ni Luistro. So pwede na talagang kasuhan, pwede na talaga itong ihabla, itong hinayupak na Luistro na to, no? Alam niyo po pag makulong to si Luistro, ang saya-saya ko siguro, no? Hindi lang ako, pati kayo, no? May utang man yan, 9 million kay Inday Sara Duterte. Gumawa sila ng problema ngayon. No? Gumawa sila ng ikakabagsak nila. Pero itong mga hinayupak, feeling nila na wala silang maling ginawa. Kagaya ni Laila de Lima, nanggagalaiti, buksan nyo. Kagaya yung nakatabing rin ng kongresista, buksan nyo. Sabi ni Luistro, hindi po pwede, naitatago nyo, pero nandyan na sa inyo. Bit-bit nyo na, yung bit na sinasabi nyo hinayupak, nakatabingi din yung bibig, ba't hindi nyo binuksan? So ano ang ibig sabihin nun? Kayo ay gumagawa lang ng sarswela. Okay, balik tayo sa sinabi ni Atty. Sal Panilo. Sabi ni Atty. Sal, talagang makuha ng 1/3 ng mga buhaya, no? Para perma para ma-impeach si Inday Sara diyan sa Kongreso. Pero hindi na kagaya noon na nakakuha ng 200 plus 250. Sana ho tandaan natin yung mga hinayupak ng mga kongresista na yun na pumirma. Alam tangina naman tong mga bubunista talaga, oh. Marami talagang mga ubob na mga butante. Huwag nyo nang iboto yung mga yun kasi mga salot yun sa lipunan, eh. At lahat ng mga kongresistang magboto ng yes to impeach kay Vice President Inday Sara, ilista na natin ang mga yan. Para magkalaman na at hahalik sila sa lupa. Gagapang sila. At nang magmakawa sa maraming Pilipino. Yung mga Pilipino ngayon, siyempre may mga utak na rin din. Except sa mga bubunistang tanganista at mga yelo. No? Pero sila Hinaris, di ba? Kim Hinaris. Ano man yan, dilawan man yan, pero tingnan mo naman yung opinion niya. Malaking pagkakamali. Gumawa kayo ng problema na maiiwasan man sana. Wala kang mga ubob eh. Gusto lang sarswila, no? Bida-bida. Ngayon, magbubumirang kayo. Diyan sa Senado naman, ang daming mayayabang. Ngayon, kunya, sabi ni Atty. Sal, ma-impeach talaga si Inday Sara, makuha yung 1/3. So, ang laban ngayon sa Senado, kaya bang kunin, no? Ng mga buaya yung 1/3 na pirma ng mga Senado para makonvict si Vice President Inday Sara Duterte? Sa akin, mukhang malabo po ito. Makakuha siguro ng pirma, pero hindi ganun karami. Ilan ba ang kailangan na pirma ng mga buhaya sa Kongreso para makonvict si Inday Sara doon sa Senado, sa impeachment court? Kailangan nila ng 16, di ba? 16 na mga senador. Kaya nila maglikom ng 16? Anak ng kagwang, tayo pa lang. Siyam lang kailangan natin, ha? Ewan ko kung si Senator Bato lalabas. Sin, lumabas ka para bumuto, Sin, ha? Hindi po pwede, Sin, manguyakoy ka. Kahit isang araw lang pagdating lang ng butuhan. No? Kasi ang kakampi natin, alam na natin, ang kakampi natin dito, si number 1 sa listahan, Kuya Bungo. Si Bato sana, kaso absent, anak ng kamuti. Pumasok kasi, malaking bagay yan. Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, ayan. Jesse Escudero, kakampi rin natin yan. Jinggoy Estrada, kakampi rin natin yan. Ilan na? 6 na. Alan Peter Cayetano, kakampi na natin yan. 7 na. No, Alan Peter Cayetano. At siyempre, sino pa ba yung iba? Si Jaime Marcos. Alam naman si Jaime. Lolo Jaime, 8 na. Meron pa tayong malay natin yung mga bilyar, di ba? Yung bilyar. Dalawa man yan. Imposible naman yung dalawang bilyar. Bubuto silang ma-impeach si Inday Sara, mga tanga. No?
Si ano rin, JBRC to, hindi rin yan napipirma na ma-impeach si Inday Sara kasi naranasan nila, yung naranasan sa tatay nila na si Joseph Estrada. Malabo rin makakuha ng perma ng 16. Itong si Pia Cayetano, malay natin, mahatak rin yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Tayo nga, yung may numero talaga na tudo na Solid Duterte. Pero ito, anak ng kagwang, yung tropa ng Iskol Bocol na si Tota Soto, excited na sila eh. Excited na sila diyan sa impeachment court, anak ng kagwang. Sana ma-technical kayo sa Supreme Court. Ito, pakinggan natin. Napakahalagang nakahanda kami. Why? Because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Pinomonitor nila sa House, di ba? Sige, anong preparations ang dapat na ginagawa ng Lo, monitor sa House, ang taong bayan ayaw ng impeachment, kayo lang mga animal kayo kasi gusto niyo maging president, vice presidente. Sabi na, Iskol Bocol, yung magiging parang Supreme Court Chief Justice, yan ang lalabas, parang ganun siya. Sabi na, walang pinag-aralan, hayop. Walang alam sa batas. Senate ngayon, knowing na pagbobotohan na po yung impeachment sa Kamara po? Well, first of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senate caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass sa letang araw. And then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative, if ever. Diba? So what we will be doing in this caucus will be to discuss the agenda for the next month. And the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Ito talagang mag-convene talaga itong Senado sa impeachment labang kay Inday Sara. Siya yung Senate President eh. Excited ang animal eh. Magbida-bida na, pumuputi na nga yung buhok, wala pa rin nagawa para sa bayan. Meron siya, yung sahod daw, binigay na daw niya sa mga estudyante, napilitan na siya eh. Sa bagay, barya lang naman yung sahod niya, mas marami sa malita, no? Ito yung pinaka-excited Senate President na to, na magkakaroon ng impeachment trial dyan sa Senado. Noon pa naman yan, yung unang impeachment nga, mangiyak-ngiyak ng animal na to eh. Bakit ayaw yung ituloy? Mas magaling pa itong hinayupak sa mga abogado, lolo. Pero hindi yan obra. Kay Senador Marcolita, nandyan yung mga abogado, Senator Alan Peter Cayetano. Ay, Joel Villanueva pala, kakampirin natin. Wala. Malabong makonvict si Inday Sara dyan sa impeachment court. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Gaano po kahalaga na handa ang Senado, if ever, iakyat yung articles of impeachment? At makailangan yung mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami. Because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Pinomonitor nila sa House, di ba? Ulol, ang Pilipino mas interesado sa flood control na makulong yung mga buhayang hinayupak kayo dyan. Wala kami pakialam sa impeachment, kayo lang ang may pakialam. Abtik, no? Mabilis tong animal na to pagdating sa impeachment labang kay Inday Sara. Pero dun sa trilyon-trilyon na ninanakaw, nililimas, pati ikaw, nakatanggap ka daw ng malita, sabi ng 18 soldiers, tahimik kayong mga animal kayo, walang hearing hanggang ngayon ha. Senate Blue Ribbon Committee, Panpilo Lason, hinayupak ka. Kailan kayo mag-hearing? Wala kayong excitement na nabuo sa inyong mga balat? Para doon sa flood control projects na puro mga ghost, trilyon-trilyon, ninakaw, kasakaban ng bayan. Ay, wala kayong plano doon. Dito kayo sa impeachment. Kasi may pakinabang kayo dito. Pero kaming mga mamamayang Pilipino, wala kaming pakinabang dyan sa impeachment na yan. Kayo lang mga hunghang kayo, Iskol Bocol University. Kaya exciting. So they will expect us to do our job Uy. once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure Wala tayo. May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito, Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin hindi ganyan. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin. Lolo, ikaw may impartial ka? Storya hidong. Bias kang hinayupa ka. No? Ikaw yung pinakabias na senador, na Senate President na naabutan kung hunghang ka. Anong impartial? May nalalaman ka bang impartial pa? Saga impartial. Tusupin ko talaga ng karayang mga manika. Sige kayo, mga nanonood sa Bisdak Pilipinas. Naniniwala ka bang patas itong si Tuta Soto? Walang patas sa taong ito. May kinikilingan to, tuta ni mga galit sa mga Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Tuta ni Tambaluslos. Hanggang ngayon, hindi nag-imbestiga. Sinabi na ni Remulla po, tsaka nakasuhan ka namin Tambaluslos. Pero kayo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi kayo nag-imbestiga, hindi kayo nag-recommend na kasuhan si Tambaluslos. Kaya yung impartiality, Tuta Soto, isampal mo yan sa noo mong kalbo. Tuloy. Articles of impeachment, we have to look at it at a very impartial attitude. So, wala lahat dapat isipin ka lang. Very impartial attitude. May kaso ka sa Supreme Court, kinasuhan ka. Ano na yung nangyari? Ano na bang nangyari sa kaso na isinampan ni Harold Respicio dito sa Iskol Bocol University na kini-question yung Supreme Court? Di ba merong indirect contempt dito? Impartial kapag nalalaman. Pag sinabi ng Supreme Court, yung articles of impeachment ay unconstitutional, dahil lumabag sa 1-year parole at excited magsampa ng impeachment, mangiyak na naman kayo. Sasabihin na naman, hindi, may fourth with. Ang inayupa ka.
Sir, ano po yung possible timeline? Kasi ang sabi po ni Chair Luistro ay May 11 daw possible magbotohan yung House sa plenary. Ganun pa. Kasi nung ang balita ko nung una was when they resume on Monday, they'll discuss it already. So kung May 11 yan, that means May 11 sa Monday. May 11 pa lang nila mabotohan eh. So Yes, I sir. cannot answer your question. But sabi niyo crucial the timetable. Why? O syempre, kasi may break eh. The Senate, the legislative body, will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So, kailangan pag-usapan namin yung timetable. But kailangan bang... Just in case. Pero again, ayoko nang, kasi lahat yan speculative eh. Hintayin muna natin yung articles of impeachment. If they pass it and they will transmit, But if then they- we discuss everything else. But if there's a need to convene the impeachment court, it should happen hanggang June 5 lang habang nasa session kayo. Tama po ba? Hindi. We can extend. Depende sa Senate. Just to convene, Hindi. you can extend. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate, no? No, the convening SP. The convening... Convening kung may 11 natanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yun ang ayoko kasi pag-usapan. If ever lang, speculative. If ever, pinasa nila 11. O, then 12. Transmit nila. O, then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Pero hindi kailangan na naka-session bago mag-convene yung impeachment court? Or kailangan in session yung legislative? Hindi, kailangan yung Senate in session para tanggapin. Okay. Para tanggapin. Do you have enough budget for the impeachment, sir? Yes, I think so. Oo, tayo na no. Meron kasing budget last year eh. Inalat sila. 27, sir. Oo. Gano'n ba kagastos sir ang impeachment? Hindi, dito, ang tansya namin, mga 12.6 ganun natin. Thank you, SP. Thank you, sir. 12 million, no? 12.6 million yung ano? Million ba yan o billion? Putang na, nakasira ulo man tayong tao, mga tao ngayon. Impeach yung Inday Sara, tapos gagastos kayo ng 12 million. Diyan pa lang sa kamara, ang laki na ng gastos din eh. Pero puro mga kwento lang, Sarsuela, lahat ng mga pinagsasabi ng mga animal, puro mga kalukuhan lang eh. Tingnan mo, ginago tayong mga Pilipino. Mas excited si Tuta Soto sa impeachment, pero yung sa flood control, tahimik ang mga animal. Bahala na lang ang maraming Pilipino maghusga sa mga gaya ni Tuta Soto at ni Luestro. Nako, ano kayang parusa nito pagdating ng 2028? Dapat ipakulong ang mga animal